Ayan yung mga butete na kumakain ng roots. Ugat ng azola. Ayan, nakita nyo ba? Ayan, dami Dami pa For today's video is, ayan, nagtatanggal tayo ng mga azola sa azola pond, no? So, kung makikita natin, ayan. Ayan yung strainer. Nakikita natin yung azola ko is nagbo-brown. Ayan, nagbo-brown. Ayan, nagbo-brown sila. So, ibig sabihin daw niyan, actually, first time ko palang makapag-alaga ng azola. And, yun. Ito yung first na pond namin. And, syempre, nagpa-practice pa ako and trial and error kung ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung mga techniques. And, isa sa mga nalaman ko is, ang dapat pala gawin is, dapat taasan natin yung may screen tayo dito. Ayan. Screen. Bakit? Ayan. Diba? Ayan yung natin. Pond. Ayan. Yung trapal natin. So, kailangan pala may screen na nakaganyan. So, bakit nga ba may screen? Kasi, yung mga palaka, ayan, no? Isa sa mga kalaban natin, sa mga nag-aazola, is, nag-aalaga ng mga azola is yung palaka. Kasi, once na makapasok, diba, syempre, tumatalon niya sila pag gabi or kung ano man, pag tumalon sila dyan, makapasok sila dyan, tapos makapag-itlog sila, tapos mapisa yung mga itlog nila, di ba? Kung magiging butete ba tawag doon? Hindi ko alam eh. So, pag naging ganun na, so yun daw yung kakain ng mga ugat ng ating mga azola. Kaya yun yung isa sa mga dapat nating iwasan na magkaroon ng tagpol natin tawag doon. So, ayan. So, napansin ko, di ba? Nagkaroon ng tagpol, di ba? Dito sa gilid, kailangan pala i-check natin yung azola pan natin palagi kung may tadpole na ba or may mga itlog na ba ng palaka na nakalagay. So, noong una hindi ko siya napansin kasi akala ko wala, no? Pero ayun pala, pagtingin ko sa azolahan ko, meron ng mga butete, malilit na lumalangoy ng mga palaka. So, ibig sabihin may ng itlog na. So, nung chinek ko yung bawat gilid ng ating pond, yung trapal natin, doon pala may mga nakatagong itlog. So, yun yung isa sa mga hindi ko na bantayan. So, sa susunod kailangan maging mas maingat tayo para maging okay at mas maparami natin yung azola natin. So, syempre nalagyan na rin natin to ng cow manure. So, yan, noong una, grabe, punong-puno to. Sobrang ganda ng nila, ng pwesto nila dyan. Syempre, nainitan. At saka isa pa pala is yung sunlight. So, dito sa base sa sa pwesto ko, ayan, dyan ko pumesto, ayan, no, unti lang yung 100% mainit, no, so, kailangan hindi 100% na init, so, kailangan may nakatakip din na kahit kahit yung dahon lang ng coconut tree, kasi pag 100% yung init, no, iinit din yung trapal natin, plastic lang yan. So pag once na uminit na yung trapal, syempre iinit na rin yung tubig. Kaya yun din yung isa sa mga cause kung bakit nagba-brown yung ating mga azola, which is ayon sa research na research ko, no. So kailangan din pala is hindi siya exposed 100% sa sunlight. So ang gagawin natin sa ngayon is ang gagawin natin, yung mga azola natin, which is hindi pa naman sila totally 100% namamatay. So, may chance pa. Kasi nung nakaraan, halos marami ng brown. So, ang ginawa namin, nilipat namin yung iba. Nilipat namin sa ibang pond, no? Nilipat namin, tapos yun. Mas naging better sila, mas naging green ulit. Bumalik ulit yung green nila. So, ayan, no? Ayan, no? Tingnan nyo. Mas naging green ulit. Compare nung una, brown talaga, as in brown. So nung nilipat namin, naging green ulit, paunti-unti, pero hindi pa totally green. So dito namin nilipat. Ayan, tingnan nyo guys, ito gagawin namin ng fish pan, mga tilapia, ganun. So nung nilipat namin, ayan, yung nilipat namin mga brown na rin, naging green ulit. Ayan, no, pwede ba tayo pumasok dun? Tapak tayo dito sa bato. Ayan, naging green ulit. Naging maganda ulit yung nila. At saka dumami.
and dumami ulit sila. So, yun. Kaya ang gagawin natin sa ngayon, for now, is ililipat muna natin yung azolla natin na nasa trapal. Lipat natin muna dito para, ayun, lilinisan muna natin yung, pond. Azolla pond. Tatanggalin natin yung muna na tubig para mawala yung mga botete. Para mapalitan ng panibago. And papalitan na natin ng cow manure. And syempre, lalagyan din natin ng screen para yung mga frog or mga palakays hindi na makatalon. Lalagyan din natin ng dahon ng coconut. So, yun yung mga gagawin natin para mas mag-improve and para mas dumami ulit yung azolla natin. And nakakatuwa kasi nag-green ulit sila. Ayun o. Diba? And ayan, ito, para saan ba yung mga azolla? Para sa mga baka sa mga nagtataka, ano ba yan? Para saan ba yan? Baka kung anong dahon lang yan. Yung azolla po is, isa po siyang mosquito fern ba tawag sa English nun? And ang ginagawa po ng azolla is, or ang pwedeng gawin sa azolla is, pwede po siya maging alternative na pagkain ng ating mga alagang manok and alagang baboy or kambing, di ba? So, dahil dito is pwede tayong makatipid sa ating mga feeds or mga pakain. No, pwede nating ihalo sa ating mga feeds. So, mas magiging matipid. 'Di ba? 'Yun yung kagandahan dito sa azolla. And ang kagandahan sa kanya is, kunyari kumuha ka ng azolla, mga 1 kilo. After ng 3 days or 7 days, ang bilis dumami, ang bilis. 'Yun yung kagandahan sa kanya, ang bilis mapuno ng pond. Kaya sobrang nakatuwa. Nakabili rin tayo ng pelletizer para 'yun yung ipanghalo natin sa darak para maging form siya ng pellet. Mas malas na tayo sa pagbili ng mga feeds sa market, no? Mga commercial na feeds, no? And syempre, ang kagandahan dito sa azolla is sobrang taas niya sa protein. 'Di ba? Sa protein na. Kaya sobrang ganda sa ating mga alagang hayop, lalo sa mga manok, sa mga baboy, sa mga kambing. Kaya sobrang laking tulong talaga nito para sa ating mga farmer, 'di ba? Sa ating mga farmer na gustong makatipid, no? Kasi alam naman natin na sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon na feeds, 'di ba? No? So, syempre para makabawi rin tayo and para maging healthy rin yung ating mga alagang manok or mga hayop is syempre meron tayong mga alternative na feeds. So, tara, samahan niyo ako sa paglilipat. So, para matanggal natin 'to. Let's go. Bye-bye. So, ayan guys. Nag-drain muna tayo. Ayun, no? Nakikita nyo ba yan? Ayan, no? Lumalangoy. Ayan yung mga, butete na kumakain ng roots. Ugat ng azolla. Ayan, nakita nyo ba? So, yung may unti pang azolla, pero okay na yan. Ayan, dami, Dami pa, Ayan, dito ko siya nakita, dito, yan, dito pag gano'n ko, ayan, nakatago yung itlog. Dito pa. Ito yung bakas, ayan, Diyan, nakatupi kasi yan pag ganyan. So, nung una, hindi ko pa siya napansin. Pero nung pag gano'n ko, napansin ko na. Yan. Yan sila ng itlog. Yan yung itlog nila. So, ito yung natin, drainer. Pag napuno yung azolla, kunyari, umulan, dyan lalabas, papunta doon. Pero may init naman niya kaya hindi siya masama yung azolla. Ayan. So, ayan, as of the moment, andito tayo sa may bagong azollahan. Ayan, si Kuya Alan, Smile, smile. Smile. Dito tayo sa baba ng kalamansi. Kuha tayo ng, ay grabe, ang hitik ng bunga ng kalamansi, grabe, laki, Wait, tikman muna natin. Tikman natin tong kalamansi. Tikman muna natin to. Ito yung ginawa namin. Pangalawa, and tropa natin. Sheep. Hi, say hi to my vlog. Say hi. Hi. Hi ba, hi.
Hi! Hi! Nilipat namin yung yung kumukulit. Yung azola namin, yung namatay, dito namin nilagay. Yung iba. And, nilagyan namin ng, ayan, tingnan nyo. Guys. Ng bubong. Diba? Nilagyan namin ng bubong. Tapos, meron siyang screen. Ayan, may kalamansi pa dito. Yan. Para hindi siya 100% mainitan. Diba? Ari! Look. Tukot na ito. Para, nagugulo sa vlog. Para hindi siya 100% mainitan, guys. So, nilagyan namin siya ng bubong. Tapos, ayan, nilagyan din namin ng kanal. Diba? Nilagyan namin ng kanal. Kung nakikita nyo, yan, nakikita nyo, kanal. Para, yung tubig, pag umulan, para hindi dumiretso sa ating azolahan. Diba? Para hindi siya mapuno. So, ayan. Ayan yung azola natin. So, wala pa siyang drainage. Lalagyan pa namin para pag napuno siya, pag umulan, napuno ng tubig, hindi siya ma-wash out yung azola natin, no? Kailangan lagyan natin to ng drainage or dito, papunta dito. Yan, para, kunyari, pag napuno yung tubig, umabot na dito yung tubig, aawas lang siya sa drainage, hindi siya lalabas lahat. So, lalagyan din natin ng screen. No, lalagyan natin ng screen para hindi masama yung azola natin. Yung tubig lang yung And ayan. Grabe. Tingnan yung azola natin. Simula yung nilipat namin sila, parang nagustuhan nila yung panibagong habitat, no? Kasi hindi siya masyadong mainit. Tapos, nilagyan din natin ng lupa. Tapos, cow manure, no? And, mas naging green sila compare nung una na nagba-brown na sila. Akala ko talaga mamatay na yung mga azola natin. Na sila lahat. Pero yun pala, may mga dapat lang pala tayong iwasan para mabuhay sila, no? Good thing lang din. Thank Lord, diba? Kasi na-survive natin, na-revive natin sila, no? And syempre, actually may kulang pa dito, di pa namin nagagawa yung screen sa, mas prone to sa frog kasi mas mababa siya. Isang talon lang, baka lumakad lang yung frog is makapasok na agad and makapangitlog na. So, ang kulang lang dito is lalagyan namin ng net sa bawat gilid nila, sa bawat sideways, di ba? Para, yun, may protection tayo. Hindi nila mapapasok yung ating azola pond, no? Para hindi na maulit yung ating pagkakamali nung una. Di ba? So, pero ito, nagawa na natin. May bubong na, hindi na 100% naiinitan. So, safe na sila. Yung mga lesson na natutunan ko or yung mga nangyari sa experience ko is pwede nyo na rin maiwasan, di ba? Para pag naggawa kayo ng sarili nyong pond, Zola pond is, alam nyo na yung mga bawal or mga dapat nyong gawin. Nagagawa kami ng panibago, expansion din. Para pag dito, dumami, dito rin, lalagyan din namin. Ayan. Actually, gusto ko siyang gawing swimming pool kasi ang ganda. Ayan. Gusto ko siyang gawing swimming pool pero kung pwede lang, diba? Pero soon. Sa mga nanonood na may alam about sa azola is pwede kayo mag-comment, diba? Mag-comment kayo dito para syempre may yung ma-experience nyo rin, pwede ko ring malaman para ayun, ma-apply ko rin and matuto rin ako sa inyo. And syempre, wag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe to my channel para mas marami pa tayong video na magawa and may mga ma-share pa tayo about sa azolahan and sa pagpa-farm, diba? And yun lang guys, maraming salamat sa panonood and see you sa next video. Bye-bye. Peace.